Purok 5, Alegre Village. Kaya po ako po si Kuya Henry Hermosilla, taga Dugungan. Kasama ko po si Pastor Boy Barogo. At sila po ay may chapel dyan sa kila Brother John at saka Jennifer Piliha. At sila po ay mayroong gawain dyan tuwing alas 2 ng hapon sa araw ng linggo. Kaya malaya po kayo na magdalaw. At doon po ay pag-usapan po yung tungkol po sa Biblia. Huwag po tayo mahiya. Kung nais ating maragdagan yung ating kalaman tungkol po sa salita ng Panginoon. Yan, napakahalaga po lalo na sa mga oras na ito. So kami po ay nandito upang ipangaral po natin ang magandang balita. So magandang balita lang po yung ating pong pag-usapan. Hindi po relihiyon, hindi po sikta, hindi po denominasyon, kundi magandang balita po. So ano po yung magandang balita yung sinasabi ng Biblia? Magandang balita po dahil lahat po tayo mahal ng Diyos at nais niya ang bawat sa atin ay makasama niya sa buhay na walang hanggan pagdating ng panahon doon sa kanyang kaluwalhatian sa langit. So yun po yung magandang balita. Okay? So isa po pong magandang balita, lahat tayo ay nais niyang bigyan ng libreng regalo buhay na walang hanggan kasama niya doon sa langit. At nais niya na tayo, ikaw at ako ay mapatawad sa ating kasalanan kahit minsan tayo ay naging pasaway. Tayo po ay nagkasala, tayo po ay lumihis na landas, pero mahal po tayo ng Diyos. So nais namin ipapaliwanag sa pinakasimple, ngunit maikli lang, ngunit nais namin maging malinaw na kahit sa mga murang isipan ng mga bata ay maunawaan po nila kung ano po yung ibig sabihin ng magandang balita. So magandang balita po dahil mahal po tayo ng Diyos at nais niya na balang araw ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya lang may problema po tayo. Tayo ay may kasalanan. Tayo po ay lumihis na landas. So imbis na makasama natin ating pong Panginoon, tayo po ay mahiwalay sa Kanya at tayo po ay maparusahan doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy o impyerno. Yun po yung katotohanan. Ikaw at ako, dahil na nagkasala tayo, hiwalay tayo sa Diyos, at kapag tayo ay namatay na hindi mapatawad ang ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy. Hindi po magandang balita yon. Bakit? Lahat po tayo ay doon papunta. Pero bakit lagi natin sinasabi na magandang balita? Kapatid, kaibigan, magandang balita. Dahil kahit tayo ay nagkasala at hiwalay sa Diyos, hindi po siya huminto at hindi po niya tayo tuluyang kinalimutan. Bagkus siya ay nag-iisip ng paraan. Gumagawa po siya ng paraan. At ang kaparaanan na ginawa niya ay ang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Okay po, so tandaan po natin na kahit tayo ay nagkasala, tayo po ay hindi po kinalimutan ng Diyos. Bagkus nag-iisip po siya ng paraan at ang kaparaanan niya ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So paano niya ginawa yon? Kahit tayo nagkasala, hindi ko kayang bayaran ang aking kasalanan. Kung ang kasalanan na aking babayaran, maaaring ito'y tanggap ng tao, pero sa batas ng Diyos, hindi po ito tanggap dahil ang aking buhay ay may kasalanan. Ang aking dugo ay may bahid ng kasalanan. Kaya ang kinakailangan, ang magiging alay upang mapatawad ako sa aking kasalanan ay isang taong walang anumang bahid ng kasalanan. At ang katuwiran na hinahanap ng Ama ay masusumpungan lamang niya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga po, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog sa bawat isa sa atin, upang ikaw at ako ay maibalik sa kanyang piling, mapatawad sa ating kasalanan, at ibigay niya ang libreng regalo buhay na walang hanggan. Isa pa pong magandang balita, dahil pagkatapos siya ay namatay, 3 araw na pagkatapos siya ay libing, siya ay muling nabuhay. Nabuhay siya, bakit? Pinatunayan niya na totoo ang kanyang sinasabi. Nabuhay siya na magmuli dahil hindi siya nagsisinungaling, at ang isang taong patay hindi makapagpatawad sa ating kasalanan. Ang isang taong patay hindi makapagbibigay ng libreng regalo buhay na walang hanggan. Kaya po ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli upang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi. So yun po yung magandang balita. At ang ano pong dapat ating gawin, kapatid kaibigan, simple lang. Ang tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas, hindi lamang po sa sinasabi ng ating bibig, hindi lamang po sa sinasabi ng ating uso, kundi sinasabi po ng ating puso na unawaan po natin ang magandang balita. Ang ating pong Panginoong Jesus, kahit wala siyang kasalanan, inalay niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay mapatawad sa ating kasalanan at bibigyan ng libreng regalo, buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, libreng regalo po, binanggit po sa Biblia, sinabi po yan sa Roma 6:23, binanggit din po yan sa Efeso 2:8 hanggang 9. Na ang kaligtasan ito ay hindi mula sa atin, ito po ay bigay ng Diyos. So ang binibigay po ay hindi po kailangan bayaran, kailangan lamang po mula sa puso.
na pananampalataya. So ano pong dapat natin gawin? Magagawa natin ito sa pamagitan ng isang simple na dasal. Ano po? So ang magagawa po natin sa pamagitan ng isang dasal, ito po yung ating gagawin. Okay po? So kung saan man kayo naroon, ano man ating ginagawa, maaari po natin tanggapin natin po Panginoong Jesus kung naayos po natin sa oras pong ito. Ito po yung ating dasal. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako na kahit ako ay makasalanan, ikaw ay namatay para sa akin. Inamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan kita. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, kung tayo po ay sumampalataya, tumanggap sa ating pong Panginoong Hesus, sumunod po sa panalangin, panalangin pong yun ay hindi po makapagliligtas sa atin. Ang pananampalataya po na mula sa ating puso, nung namumutawi sa ating bibig, ayun po yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay po? So, kung meron man sa inyong nais na dagdagan nating kaalaman tungkol po sa salita ng Panginoon, yan po sa Purok 5, ano po, ang Church of Christ po, ay mayroon pong pagtitipon dyan tuwing linggo ng alas 2 ng hapon. Okay po, so inanyayahan po kayo na magdalo at makisaya. Lingkuran po natin ating pong Panginoon, ano po, habang may panahon pa. Okay po, so kaya po ang iniutos din po na ipapangaral po natin magandang balita lang po. Hindi po relihiyon, hindi po sikta, hindi po denominasyon. Ano po? So magandang balita po, kaya nais namin ipapaliwanag ang magandang balita sa pinakasimple, maikli na paraan na kahit sa mga murang isipan ng mga bata ay maunawaan po nila. Ano po? So ano po yung magandang balita na sinasabi ng Biblia? Una po, magandang balita dahil lahat tayo ay nilikha ng Diyos, lahat tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. So yun po yung magandang balita. At ang nais niya sa bawat isa sa atin ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kung sakali man darating ang kamatayan, tayo po ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan, kalulatian niya doon sa langit. Yun po yung plano ng Diyos about siya sa atin. Kaya lang po, may problema po tayo. Tayo po ay nagkasala. Tayo po ay lumihis ng landas. Ang sabi po ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi din po ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, imbis na tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan kung sakali man tayo ay bawian ng buhay, tayo po ay nahiwalay sa kanya dahil sa kasalanan. So, hindi po magandang balita yon. Dahil kapag tayo ay namatay na may kasalanan at hindi ito mapapatawad, tayo po ay mapunta doon sa dagat-dagatan nga po yung impyerno, sinasabi po ng Biblia. Yun po ay walang hanggang kaparusahan doon po sa apoy sa impyerno. Pero bakit lagi natin sinasabing magandang balita? Magandang balita po, kapatid kaibigan, dahil hindi po tayo kinalimutan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Bagamat tayo nagkasala, nag-iisip pa rin siya ng paraan upang ikaw at ako ay maibalik sa kanyang piling. Aayusin niya ang nasira na relasyon dahil sa kasalanan. At ang ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus, o Panginoong Diyos, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ay naisilang kagaya mo, kagaya ko, kagaya natin lahat. Isang bagay lang kakaiba ang ating pong Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. Kaya kahit wala siyang kasalanan, may mga tao ngayon sa kanya, kaya siya hinuli, dinakip, binugbog, hanggang siya pinako sa cross. Karapat dapat bang ipako ang ating pong Panginoon at parusahan ng ganon? Hindi po, dahil wala siyang kasalanan, kahit minsan walang anumang bahid ng kasalanan ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, ginawa niya ang lahat ng ito bilang pagpapadama ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Roma 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Nung tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Ganun po niya tayo kamahal. Iniisip pa rin niya na maibalik tayo at na maayos ang nasira na relasyon dahil sa kasalanan. So, pagkatapos din pong inilibing ating pong Panginoong Jesus, pagkatapos ng 3 araw, magandang balita po. Bakit? Nabuhay na magmuli ang ating pong Panginoong Jesus. Ang isang taong patay hindi po makakatulong sa atin. Ang isang taong patay ay hindi makapagbibigay ng libreng regalong buhay na walang hanggan at hindi makapagpatawad ng kasalanan. Nabuhay muli ang ating pong Panginoong Jesus na pinatunayan niya, totoo ang kanyang sinasabi. Hindi siya nagsisinungaling. Ano po ang dapat natin gawin? Kapatid, kaibigan, simple lang. Pagsisihan natin ang ating kasalanan at paglingkuran siya, tanggapin natin siya sa ating mga puso. Habang may panahon pa, tayo ay maglingkod sa kanya. Ang magagawa po natin ito sa pamagitan ng isang simple, ngunit totoo na dasal, na hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa nguso,
kundi mula talaga sa ating puso. Ito po yung ating dapat gawin. Saan man nakarating ang tinig na ito, ano man ang ating ginagawa, kapatid, kaibigan, ito po yung paanyaya sa bawat sa atin. Maaring ito ang panahon na nais ating, o bawat sa atin ay magpasya na tanggapin si Jesus bago maging huli ang lahat. Ito po yung ating dasal. Ano po? Kung nais po nating sundin ang dasal na ito, tanggapin ang ating pong Panginoong Jesus. Hindi po relihiyon ang ating tinatanggap dito, kundi po ang ating relasyon. Ikaw ay magiging anak ng Diyos at siya ang naging ama natin. Ito po yung ating dasal. Kung nais po ating sundin, kahit sa ating puso ay maaari nating gawin ito. Ito po yung ating dasal, Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako na kahit ako ay makasalanan, ikaw ay namatay para sa akin. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan kita. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso sa pamagitan ng aking panampalataya at pananalig at inanyayahan kita na pumasok sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Turuan niyo po ako na sundin ang iyong kalooban bago maging huli ang lahat. Panginoon, turuan niyo po ako na ikaw paglingkuran habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may hininga. Panginoon, ibibigay ko at inisuko ko sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ito po yung pangako niya sa atin. Hindi po ito pangako ng kung sino mang mangangaral. Ang sabi po ng Juan 1:12, Juan 1:12 po sa Biblia, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya, binibigyan niya ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Kapatid, kaibigan, ang binibigyan lamang po ng karapatan na maging anak ng Diyos ay ang isang taong may sapat ang kaalaman at sapat na gulang, narinig niya ang magandang balita, naunawaan niya ito at pagkatapos nagpasya na tanggapin si Jesus sa ating mga puso. At kapag nagawa yon, mga kapatid, kaibigan, yun po ang pinakamaganda o pinakamahalagang pagpapasya na dapat magawa ng isang tao sa mundo pong ito. Kapatid, kaibigan, sabi po niya, binibigyan niya tayo ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Kapatid, kaibigan, kung saan ka man naroroon, ano man ang ating estado sa buhay, wala pong pinipili. Ano po, darating po ang panahon na tayo po ay mamamatay. Sabi po ng Hebreo 9:27, tinakda ng tao ay mamatay minsan pagkatapos sa paghuhukom. Dalawang lugar po ang pupuntahan ng isang tao, buhay na walang hanggan na hiwalay sa Diyos at mapunta sa kaparusahan sa impyerno. Ngunit mayroon din pong buhay na walang hanggan na inihanda niya para sa mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya, makakasama niya sa buhay na walang hanggan doon sa kaharian sa langit. So yun po yung pangako ng Diyos sa bawat sa atin at inihanda niya yun para sa lahat ng mga sumampalataya at mga anak niya. Okay po, so marami. Okay. Tayo na. God bless po sa lahat. Please subscribe my channel. Dong Henry. Dong Henry Vlogs. Thank you. Tara. Good.